Sa pagtakbo nila Lucila sa kagubatan ay siya namang pag-alulong ni Saila dahil sa kapatid nitong si Kaila sa pagdadalamhati at pagharap ni Mael sa mga kalaban na pwede pang humabol kina Lucila at Mang Pasyo at sa mga kasalukuyang kaganapang ito. Sa sinabi nga ni Sail na baka nandyan na rin sina Ohera, naamoy niya siguro ito. Kasabay kasi ng mga kaganapang yun. Katatapos din ng kasipaslangin nila Ohera ang 8 bangkilan na humarang sa kanila. Sunod ang isinagad na ni Ohera ang pagiging aswang nito sa katauhan ni Astaroth sa pagtubo ng kanyang mga pakpak sa pagdilim ng paligid. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko ha. Salamat. Samantala, sa kagubatan kung saan nananakbo pa rin sina Lucila at Mang Pasyo dahil nga nakikipaglaban pa si Sail sa mga may hawak ng armas na may talim na mga pilak. May mga ilang nilalang pa rin na nakasunod kina Lucila habang tumatakbo ang mga ito na walang kasiguraduhan noon kung saan sila tutungo. Basta ang mahalaga noon para kay Mang Pasyo at Lucila ay mailayo ang mga bata. Ramdam naman ni Lucila ang mga ito hanggang sa isang bangkilan din ang umatake kay Lucila. Habang tumatakbo ito, pero dahil sa sinanay din siya ng 3 magkakapatid sa ganong senaryo ng labanan ay nailagan niya ito habang hawak pa niya ang kanyang anak. Ngunit biglang napatigil na lang si Mang Pasyo noon dahil sa may isang purong bangkilan din ang malapit na sa direksyon na kanyang tutunguhin. Tumigil din naman noon si Lucila dahil hindi rin niya pwedeng iwan si Mang Pasyo. At kasabay ng paglapit nito kay Mang Pasyo, wala nang usap-usapan pa. Inabot nito kay Mang Pasyo ang anak niyang si Idol. Ngayon ay 2 bata na ang buhat ni Mang Pasyo sa magkabilang braso nito. At bilin na lamang noon ni Lucila sa kanya na kung mapapahamak siya ay huwag niyang pababayaan ang 2 bata. Dahil sa mga oras na to ay nakahanda na ring makipagpatayan si Lucila sa 2 bangkilan na yun para sa kanyang anak at sa anak ng kuya niya. Dahil kung magpapatuloy sila sa pagtakbo ay alam niyang isa pa rin naman sa kanila ni Mang Pasyo ang mamamatay. Lalong-lalo na si Mang Pasyo na wala namang kakayahan na makipagsabayan sa mundong ginagalawan ng mga aswang. Nasa likuran at nasa harapan ni Lucila at Mang Pasyo ang 2 purong bangkilan na yun. Iniikutan sila ng 2 yun na naglalakad ng marahan. Habang umaangil din ang mga ito ng marahan. Habang si Lucila naman noon ay nag-aabang kung sino ang unang kikilos sa mga ito. Hanggang sa sumugod na yung isa sa mabilis nitong pagtakbo. Ngunit si Lucila ay hindi naman gumalaw sa kinatatayuan nito at nag-abang lang sa pag-ataking yun. Dahil sa isip nun ni Lucila, hindi niya rin pwedeng iwanan si Mang Pasyo sa tabi niya dahil baka atakihin din naman ito nung isa pa. At pagbuwelo nun ng pagsuwag kay Lucila, nahawakan ni Lucila ang mga pangil nito na malalaki na parang ang sa baboy ramo. At doon ay nagpambuno sila ng puwersa ni Lucila sa pagtulak nito. Ngunit biglang umatake naman yung isa pa at direkta yon kay Mang Pasyo. Nakanga na lang nun si Mang Pasyo sa mangyayari dahil sa hawak nga nito ang 2 bata. Di rin ito makakilos ng maayos. Subalit biglang tumilapo ng bangkilan na yun na aatake kay Mang Pasyo. At pagtama nito sa malaking puno, wasak na ang dibdib noon.
At sunod pa noon, may biglang dumakma sa batok mismo ng bangkilan na kalaban ni Lucila. Sabay kagat nun sa kanyang ulo at tanggal nito. Sa mabilis na pangyayari, bigla namang bumalik sa pagiging tao nun si Lucila dahil sa nakita niya. Kuya O'Hara? At dito na nga ay dumating si O'Hara na siyang pumaslang sa mga kalaban ni Lucila na bangkilan. Dahil sa mga oras na yon ay lumipad na nga si O'Hara para mahanap nga sila nito ng mabilis. At si Lucila nga at Mang Pasyo ang kanyang unang naamoy o nakita. Lucila, dito lang kayo. Babalikan ko kayo. Salita ni O'Hara, sabay lipad na nito ulit patungo naman sa kinalalagyan ni Sail at Kail. At sa mga ilang sandali lang, natanaw na ni O'Hara si Sail na hirap ng lumaban sa mga tauhan ni Badar dahil sa mga armas ng mga ito na ginagamit. At dahil naman sa nakita ni O'Hara, mabilis na bumulusok ito pa ibaba upang tulungan si Sail. At sa pagbaba niya, pinagdudurog ni O'Hara ang mga yon sa anyo nitong demonyong gabunan o sa katauhan nga ni Astaroth. Walang nagawa ang mga yon sa ginawang pag-atake ni O'Hara. At ang iba doon ay umatras na lang sapagkat ang mga palasong ginagamit ng mga ito na may talim ng pilak ay naiilagan lamang ni O'Hara ng walang kahirap-hirap. At sa huling nabubuhay sa mga yon na nadakma nito na isa palang yanggaw. Inilapit ito ni O'Hara sa pagmumuka niya. Bit-bit ito sa pamamagitan ng leeg noon. Sabay salita niya ng, "Yanggaw, isa kang yanggaw. Tauhan ka ni Dato' Arpan. Siya ba ang may utos na gawin niyo ito sa amin?" Sa takot naman ng nilalang kay O'Hara sa tanong nito, Hindi ho." "Sino?" salita ni O'Hara at kasunod noon ang pag-angil pa nito sa pagmumuka noon. "May bago lang dato. May bago lang dato. Si Badar. Siya po ang may gawa nito." Pag-amin ng nilalang. Doon ay segundong natigilan si O'Hara at sambit niya ng, "Badar." At angil nito kasabay ng paghigop niya ng kaluluwa ng yanggaw hanggang sa umimpis na rin ang katawan nun, sabay tapon ni O'Hara. Ngunit pagkatapos ng pag-atake ni O'Hara ay siya namang pagbabalik ni Sail sa pagiging tao at pagbagsak sa lupa dahil sa hinang-hina na ito, dahil sa mga tama niya sa katawan. Agaran no na pinulot ni O'Hara ang dalawang magkapatid. Sabay lipad nito kasama ang mga yon papabalik kina Lucila. At sa pagbaba nito, sabay latag na ng katawan ni Sail at Kail sa lupa. Habang kasabay naman nito ang pagdating ni Atara at Mael dahil sa pagsunod din pala kay O'Hara. Dito ay tumakbo agad si Mael sa mga nakahandusay niyang kuya. Kuya? Kuya Kael? Kuya Sael? Kuya Kael? Anong nangyari? Anong nangyari? Ulit niya ng sambit sa pangalan ni Kael nang malaman niya na mismo sa kanyang sarili na patay na nga si Kael. Habang si Sail naman noon ay hinang-hina na rin. Lahat nga ay nagdalamhati sa nangyaring iyon. Umiyak noon si Mang Pasyo, si Atara, at lalong-lalo na si Mael.
at angil naman ni Ohera sa buong kagubatan na nakapalibot sa lawa ng Exodus dahil sa galit na iniwan ng mga pangyayari. Samantala, sa pag-alingaw-ngaw naman ng angil ni Ohera, sa kung saan naiparada ni Ohera ang kariton at kalabaw, nakatayo ang ilang mga lalaki na nag-uusap-usap. Umpisa pa lang to. Tara na! Ngayon ay wala na silang pagpipilian, kundi ang bumalik din naman sa Baryo Pugto. Wika ng isang lalaki, at sa pagtalikod nito, yun ay si Badar. Gabi na nung natapos ang kaguluhang ito. Nagawa man nila Ohera na ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga umataking kalaban, pero parang naging huli na rin ang lahat para sa kanilang pagdating. Dahil nga naisakripisyo na ang lawa ng Exodus o ang maliit na baryo na kanilang pinangangalagaan, lalong-lalo na ang mga gabunan. Pero higit pa doon ay ang mga buhay na naisakripisyo dahil lamang sa mga ambisyon ni Badar. Kabilang na dito ang buhay ng isa sa magkakapatid na si Kael. Dahil masakit mang isipin, tuluyan na ngang namatay ito. Pero swerte pa rin naman si Saila dahil naisalba ang buhay nito ng gabing iyon. At may mga ilan sa mga gabunan din noon ang naisalba pa ang buhay nila Ohera. Nasa 16 pa, at kabilang dito ang 3 babae, yung mga hindi napuruhan sa naganap na pag-atake. Pero ang tanong, paano? Saan? Saan muling magsisimula ang mga gabunan? Sapagkat tinupok na ng apoy ang kanilang mga tahanan o kubo. Isang karimari-marim ang naganap na yon sa pamilya nila. Parang pinagsakluban ng langit at lupa nun sina Ohera. Ngunit sa bawat dagok nga ng buhay sa kwento man o sa realidad ng mundong ating ginagalawan, hanggat nabubuhay ang tao o ang isang nilalang, ay kailangang lumaban para sa pamilyang iyong pinangangalagaan. Literal man na pakikipaglaban o pakikidigma sa hamon ng buhay upang matupad ang iyong pangarap para sa mga taong pinangangalagaan mo, sapagkat yun lamang ang ligasiya na kaya mong panatilihin sa kanilang isipan at damdamin. Dahil hindi man nahahawakan ang bagay na ito, ay nagsisilbi itong sandalan ng iyong dignidad o pagkatao. Dahil sa mga oras na ito, may pinaglalaban ng isang bagong buhay si Ohera, pati ang kanyang kapatid. Kung dati ay sila lamang noon na dalawa ang pumuprotekta sa isa't isa, ngayon ay may ipinaglalaban na silang buong pamilya. Lumipas pa ang mga araw. Lahat ng mga natitirang gabunan kasama si Saila ay mas piniling manirahan pa rin sa kagubatang ito, pero hindi na sa tabi ng lawa. Pumili na lamang sila noon ng mas magandang lugar dito na hindi napapasok ng mga tao para makapagsimulang muli. Ayaw din naman kasing lumabas noon ni Sail ng kagubatang ito, dahil mas makakaiwas sila sa mapanghusgang lipunan ng mga normal na tao, lalong-lalo na't nandyan pa ang mga Kastila noon. At sa isang parte na yon ng kagubatan ay doon na rin nila inilibing si Kaila. Samantalang ang dalawang pamilya noon, si Ohera at Maela, ay sumama na kina Mang Pasyo dahil din sa mga asawa nila at para na rin sa dalawang bata. Mas mabubuhay nila ng maayos ang dalawang bata kung malapit lang sila sa merkado. At alam naman ni Ohera noon ang nag-aambang panganib sa kanila oras na tumira ulit sila sa Baryo Pugto-Pugto. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Ohera sa mga mangyayari. Dahil kung naunahan man sila ni Badara sa kanilang plano noon pa, na sa akala kasi nila ay si Dato Arpan pa noon. Ngunit eto nga, mas bata at mas mapusok ang kanilang kalaban na nooy nagpanggap nung nakasama nila ng saglitan, si Badara. Siguro ay alam ni Badara na wala siyang panama
nung nakita niya na kay O'Hara na ang mutya ng kadatuan. Kaya minabuti nitong lumayo muna upang maghanda. Sa mga araw na to ay pinilit naman na bumangon ng mga gabunan sa pagkalugmok ng kanilang pamilya o ang dating lugar nga nila. At nagpatuloy naman sa pamumuhay sina O'Hara ng payak sa Baryo Pugto. At dito ay 6 na buwan na naman ang lumipas. Ibig sabihin ay 1 taon na rin noon ang anak ni O'Hara at Mael, si Arsalan at Aidel. Ayan na! Ayan na! Magkarera kayo! Bilisan nyo! Katuwaan ni Mang Pasyo itong 2 bata sa kanilang bakuran. Pinagkakarera niya ang 2 dahil nga sa kauumpisa pa lang ng mga yun na matutong maglakad. Nang makita naman yun ni Atara, "Tay, hindi kabayo yung mga batang yan para pagkarerahin mo." Komento nito. Ano? Ikaw naman Atara, anak ko. Naglalaro lang naman kami. Huwag mong personalin. Maganda nga paglaki ng mga ito, malakabayo yung mga ano nito. Ha? Tay? Ano? Anong malakabayo? Wala anak. Halina nga kayo. Halina nga kayong 2. Salita ni Mang Pasyo, sabay bitbit na lang sa mga bata. Pero bago iakyat ni Mang Pasyo ang 2 bata noon sa kanilang bahay, "Bakit di tayo magsalo-salo sa tabing ilog bukas? Total, wala naman natang tinda yung 2 ng saging. Si O'Hara at Lucila. Mael! Mael! Bayaw! Kunin mo na nga tong si Aidel. Nabibigatan na ako sa 2 banggabo na to Tawag pa ni Mang Pasyo kay Mael na banggabo ang tawag niya sa 2 bata. Dahil nga sa isip nito, 2 lahi. Kaya pinangalanan niya ng ganon. Lumabas naman noon si Mael at kinuha si Aidel. Sabay tugon naman ni Atara ng, sige tay, pwede naman Pagsang-ayon ni Atara. Paminsan-minsan kasi ay si Lucila at O'Hara ang nagtitinda. Minsan din naman ay si Atara at Mael. O di kaya naman ay sa paris nilang mag-asawa. Naging ganoon ang siste ng kanilang buhay dahil nakakaraos naman sila sa pang-araw-araw sa ganong pamamaraan. At isa pa, hindi sila pwedeng magpabaya. Kaya naman sa bawat pag-alis nila ay meron at merong naiiwan na isa man sa 2, si O'Hara o si Mael. Dahil alam nilang kahit ganun katahimik ang sitwasyon nila ngayon, ay alam nilang buhay si Badar na siyang kanilang pangunahing kalaban na ngayon. Gaya nga ng napag-usapan ng mag-ama, ay kumain nga ang buong pamilya nun sa tabing ilog. Picnic kumbaga mga kabagis. Masaya ang lahat nun sa pamilya. At bago pa nga naganap ang kainan, ay naligo pa si Mang Pasyo kasama ang apo nito na daladala niya sa ilog. Tuwang-tuwa naman noon si O'Hara at Atara na pinapanood ang maglolo. Samantalang si Mel naman noon ay kasama ang anak din nito sa gilid lang ng ilog. Habang magkasama naman si Lucila at Atara noon na nag-iihaw ng karne o paghahanda pa ng ilang pagkain. Sa simpleng salo-salo ng pamilya sa gilid ng ilog ay naging masaya naman ang lahat, na siya na ring pumukaw ng panandalian sa alaala ng pagkamatay ni Kael. Salat man sa yaman, pero ang importante ay nananatili ang pamilya na magkakasama. Pero kahit ganito katiwasay na ang mga kaganapan, hindi pa rin naman nakakalimot ang mga lalaki sa kanilang nais na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Kael. Kaya nga, "Wala! Bayaw!" boses ni Sael. Dumating ito sa tabing ilog. Nakaw! Bayaw! Sakto! Kumakain na kami Halika na! Bigla-biglaan naman ang pagdating mo, Tanong at aya pa ni Mang Pasyo. Ngunit ginantian lang naman yun ni Sael ng pagngiti. Sabay tingin niya kina Mael at O'Hara ng seryoso. Sabay bigkas niya ng, "Bayaw, mamaya na ako kakain. May pag-uusapan lang kami nila Mael at O'Hara. Importante lang." Paalam ni Sael.
Tumayo naman ng dalawa noon sa kainan. At doon na nga ay nag-usap-usap itong tatlo sa gilid ng ilog na hindi naririnig nila Mang Pasyo at ng mga babae. Natukoy na ng mga kasamaan ko kung saan ang tribo. Ito na ang tamang pagkakataon. Bigkas ni Sail sa dalawa. Yun ang una sa kanilang usapan. Ngunit yung ibang pinag-usapan ay malalaman na natin kinagabihan ng araw na ito. Dahil sa pagkagat ng dilim, nagpaalam na si O'Hara at Maeles sa kanilang mga asawa at panay ang pag-aalala ng mga ito. Ngunit wala din silang nagawa sa balak nga ni O'Hara at Mael na kasama si Sail. Dahil habang ng gabi na rin na yun ay naghihintay na sa tabing ilog si Sail kasama ang mga natitirang gabunan sa dalawa. At sa pagdating ng dalawa sa ilog, "Ano? Tara na, O'Hara, Mael?" tanong ni Sail. "Sige, Manong. Tayo na. Tayo na ang magdadala ng digmaan sa kanila." Maiksing salita ni O'Hara. Alright mga kabagis ko, alam na dis sa susunod. Grabe. Pero di bale no, nakarecover naman na ang pamilya. May kapalit naman si Kael eh. Nandyan si Arsalan at saka si Idel, di ba? Next time na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko ha. Di ako nakapagliste eh. So iiwan ko muna ang part 20 ng Bangkilan sa inyo. Salamat sa suportang tunay.